Magandang tanghali, mga kaibigan. Ito naman po ang realidad. Ito po yung katotohanan na hindi natin maitatanggi. May survey na ginawa, Kalye survey, pero ang Kalye survey po, mula noong 2025 election, yun po ang pinaka number one na maasahan na totoo. Kung patotohanan lang, ng 2025 election sa senador, yun, Kalye survey ang inaasahan ko. Ngayon, Kalye survey, mayroong umpisa na Kalye survey. Ang sinasurvey sa Kalye ay kung sino ang ibubuto ng tao sa Kalye, si Boying Rimulya, si John Vic Rimulya, pagka-presidente sa 2028. Si Risa Contiveros, si Leni Robredo, at saka si Sara Duterte. Yan ang pinipilan. Ngayon, nagsimula ang unang Kalye survey na nakita ko ay nangyari dito sa distrito mismo di kaninong distrito? Kay Jinky Luistro sa 2nd District ng Batangas. Akalain mo ba runaway winner si Sara Duterte sa district? O ito, pakita ko yung survey. Nakakwada. Ibig sabihin, confirmation lang yun po yan na kahit anong tribo, mga Batanggenyo naman sa kanilang side ay talagang overwhelming si Sara Duterte. So, umpisa natin maswerte itong una, si Leni Robredo yung unang pinili So, ito po, Kalye survey. Pagkatapos, ihambing natin dito yung mga ebidensya laban kay Sara Duterte patungkol sa kanyang impeachment. O ito Kuya, Inday Sara, Leni Robredo, Contiveros, sino ang gusto mong susunod na maging Pangulo? Kung wala dyan ay okay lang, ha? Pero, hindi sabihin wala pa dito. Wala picture na yan. Okay, salamat. Wala daw sa picture naman to, may 4 na picture. John Vic Rimulya, Inday Sara, Leni Robredo, Risa Contiveros. Ang tanong lang na may garne, sino ang gusto mong maging susunod na Pangulo sa kanila? Kung wala dyan ay okay lang. Sino ang napipili mo? Si Leni Robredo. Thank you, kuya, ha, sa pagsali sa survey. Sali ka naman. May 4 na picture. Rimulya, Inday Sara, Robredo, Contiveros, sino ang gusto mong susunod na Pangulo sa kanila? Napipisil mo. Contiveros, Risa, Leni Robredo, Inday Sara, Rimulya, John Vic, Sara Duterte. Okay. Salamat sa pagsali, kuya. Thank you. Tingnan ulit natin, Okay, pasensya na at nakalimutan. Hello, ate. Okay lang ba sa'yo mag-survey vlog? Okay lang daw, sabi ni ate, game na game. Surveyo ng ano? Ganito, 4 na picture. Pagpipilian, Rimulya, Inday Sara, Robredo, Contiveros. Ang tanong na may ganito lang, sino ang napupusuan mong magiging susunod na presidente sa kanila? Okay lang nasagutin, okay din na hindi. Dito po ako. Kay Inday Sara, okay. Susulat natin nilalagay ko yung scoring para hindi nakikita. Pero si ma'am naman mabait, di pakita natin yung pagsulat. Thank you. Survey lang. Si Kuya Jay sa YouTube. tayo, si kay Kuya Jay. Okay. Kuya, sali ka naman. Sinong Sara Duterte? Mga boss, mga kuya, salamat. Si Kuya Jay sa YouTube. Shout out sa inyo. YouTube. Kuya Jay. Thank you. Dito tayo. Pero ang tanong, next president na gusto mo? Pag wala yun. Okay, Sara Duterte. Salamat sa pagsali, ha. God bless, kuya. Shout out. May survey lang. Kay John Vic. Okay, si kuya ay para kay John Vic. Salamat. Ito kay kuya, natanong na ba kita? Ito na may survey lang.
next president na gusto mo, Remulla, Sara, Robredo, Hontiveros. Kung wala dyan, kahit hindi sagutin. Wala po eh. O wala diyan. Ay, salamat. Ay, si Kuya, undecided muna. Ilagay natin. Okay? Ito. Mabagal ah. Kuya, sali ka naman sa aking survey vlog. 4 lang naman yan. Walang tanong namat. Madali lang. Ang tanong ay, next president na gusto mo, Remulla, Inday Sara, Robredo, Hontiveros. Sara Duterte. Salamat kuya sa pagsali ha. God bless po. Yeah, O edad na yata si... Ay, yung isang Soto, bata pa yung sa Pasig. Yung mayor talagang hindi pa pwede kasi ang edad 40 plus dapat. Pero sa palagay mo kuya, yung type mo lang ha, na gusto mong next president sa 4 na yan. Remulla, Inday Sara, Robredo, Hontiveros. Ito pa lang yung mga matunog eh. Undecided muna si kuya. Sali ka naman kuya, sinong type mo dyan? Next president? Remulla, Inday Sara, Robredo, Hontiveros. Inday Sara. Thank you very much. Thank you very much po sa kanila. God bless. Para sa bayan ang survey. Wala namang nag-ut. I am Spider-Man. You're Spider-Man. Thank you. Spider-Man eats banana. Ang nagsabing gusto nilang maging pangulo, si John Vic Remulla ay 8. No. Ang nagsabi namang mas gusto nilang maging pangulo sa 2028 ay ilan? Kay Inday Sara. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 40 po. 40 po ang nagsabing mas gusto nilang maging susunod na pangulo, si Inday Sara. Ang nagsabi naman na mas gusto nila si Leni Robredo ay 5, 10, 15, 13. Lenny. At kay Hontiveros, meron namang 2. So, yan ah. Oh, klaro. Ito. Itong boto, makikita mo. Ay, 41. 40. Ayan, si John Vic ay 10%, 8. Tapos si Sara, 40. Tapos, si Leni Robredo, 13. Si Risa Hontiveros, 2. Ay, nako. Yaks, kadiri ka talaga. O, ngayon, ito naman, proceed tayo ngayon sa, sa mga ebidensya. O, yan si iba, mabuhay ka toto. God bless Philippines. Iba, sila, BBM lang. Di naniwala sa survey. Can't face the truth. Galaxy, good morning po, Atty. Toto. Okay. Tapos si Selma Tariman. Hello po, South Korea. Tapos si Bernard Magtibay. Fearless forecast niya po yan, Dr. Toto. Guilty po ba yung ihatol ng mga Senado? Hindi, tatakot sila maghatol ng guilty. Automatic ito, ang fearless forecast ko, i-acquit nila si Sara. Ito ang rason. Tingnan natin ang mga ebidensya. Evidence number 1. Ito. Evidence number 1. Ito, si Sara mo na sabi niya, puro mga papel lang naman yan. Sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalibang ng bayan.
dulot ng kanyang kababayaan at bisyo. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang investigation in aid of legislation, hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Quiatos bilang umano'y bahid ng katiwalian, kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment at ang mga tinaguriang for later release projects na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara upang itulak ang impeachment laban sa akin. Mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang batas sa kanilang mga naging pahayag. Mga kababayan, walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nakalimutan ang Yun. Medyo nag-buffer lang ha. Pero klaro ha, yung sa survey sa distrito sa Batangas, sa distrito ni Jinky Luistro ay runaway winner si Sara Duterte. Yan yun. kasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, we are supported by one major power, China. Kaya malinaw na lahat ng ito ay ang unang harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglaban nila para sa kaayusan ng bayan. Pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa diplomasya ng ating bansa. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng isang tao o iisang grupo. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika, kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Sapagkat kapag nanaig ang abuso, ang tunay na talunan ay ang sambayanang Pilipino. Syukran. Yan ha. Yan binanggit ni Sara. Ito naman, may akusasyon naman na envelope pinamimigay ni Sara Duterte. So ito naman ang isasagot natin dyan. Bihan mo ako saan Ito po, kukunin. ibinanggit ni Sara ay hindi pa nag-umpisa ang impeachment trial. Binanggit niya na ito na mga envelopes pinabigay ni Kukak, ni Lisa Araneta Marcos sa mga undersecretary ng Department of Education. Nang ibig naman sabihin po ay talagang may project naman sila ni Kukak mula sa DepEd. Okay, pakinggan natin ang sinabi ni Sara sa panahon na hindi pa naisampa ang impeachment ha. Tayan, Lisa Marcos. Tayan, Lisa Marcos. Naalala mo, nagpadala ka sa atin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. She's been working with us for the longest time. We trust her. Yeah, no. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay? Nag-buffer lang. On the envelope. DepEd! Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Utang na mo ka! Wala ka nga posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sirain mo yung tangal ng mga kasama. Ikot-ikot sa dalang. So, ulitin natin dito. Sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sirain mo yung tangal ng mga kasama ko. Tao pala ni Lisa Marcos yung binigyan ng pera. Sasabihin
sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala na kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi niyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, ang ina mo ka, may utos na ng pera sa DepEd. Anong ano ko? Ayun lang. Tama mo si Wish. Kasama si Liz, pero walang bata. Ayaw meron. Ano nakakatakot yun? Ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling. Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin yun na yung show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Ayan ah. So, klaro yan. Ano pang iba? Binanggit ni Sara. Sa kanilang opisina batay sa 2024 audit report nito. Binigyan diin ng OVP na walang nawala o nasayang na pondo ng bayan o ari-arian ng gobyerno. Lahat nila ng punaan ng COA sa OVP ay administrative at sumang-ayon sila na gawin ang lahat ng rekomendasyon ng COA. Muli ring binanggit ng OVP ay binigay na unmodified opinion ng COA noong 2024. Ibig sabihin nila nito na ipresenta ng tama ang financial statements ng opisina. Ayan. Office of the Vice President na walang nakitang paglabag ang Commission on Audit sa kanilang opisina batay sa 2024. So, next is, ito naman, yung kalukuhan na bank accounts ko no laban kay Sara na binabanggit ni Trillanes. Tinanggi ng Issued another public statement yan. denying that shown by Senator Trillanes in 2016. And in September 2017, Mr. Chair, the AMLC also issued another public statement denying that we are the source of the documents and information attached by Senator Trillanes in the complaint he filed before the Ombudsman. And in the same public statement, the AMLC denied that we furnished the Office of the Ombudsman such documents in relation to the complaint by by Senator Trillanes, Mr. Chair. In other words, AMLAC denied that the documents presented by the former Senator Trillanes did not originate from your office. Yes, Mr. Chair. May the Quadcom committee, Mr. Chair, can we ask AMLAC again, since this has come out already in open? In the committee hearings of this committee, can the AMLAC conduct an investigation proper insofar as the allegations of the former senator are concerned? Mr. Chair, the jurisdiction of the MLC will be had if there will be a unlawful activity, Mr. Chair. So if there will be an unlawful activity that will be filed, then it is the mandate of the AMLC to conduct a financial investigation, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair, we also issued invitations to Mr. Jimmy Guban, Mr. Mark Taguba, the Honorable Pulong Duterte, Attorney Mans Carpio, and former Deputy Ombudsman Karandang. May I know from the COMSEC whether these invitations were served and did they confirm their attendance in today's hearing? So wala na yan. And shown by Senator Trillanes. So, very clear na lahat ng kaso na ngayon inimbento ni Trillanes laban kay Sara Duterte. Naimbento lang ni Sara. Ngayon, tatanungin natin patungkol din sa confidential fund.
ito naman, buhay pa si Yak Akop, ay in-interview na, tinanong niya na inimbestigahan niya yung taga-COA. Tingnan natin kung ano sagot naman ng COA. So, in the light na talagang runaway winner si Sara sa distrito na Genki Luistro, ito na ngayon ang mukha ng katotohanan. Of the joint circular, Mr. Chair. May know kung saan po nagastos yung Nagtatanong si Akop kung saan nagastos ang pera ni Sara Duterte. Confidential fund. yung 125 million. Was it spent in accordance with the rules, regulations, and protocol on the expenditure or the use of confidential funds? Yes, Mr. Chair. As indicated sa accomplishment report po, na-liquidate naman po nila based on contingency expenses as required by the joint circular po. Bakit nag-issue kayo ng notice of disallowance? Mr. Chair, as to yung first finding, meron po kasing specific requirement ang joint circular document na hindi po nila na-submit or nag-submit sila pero hindi po sufficient siya to answer the requirement of the joint circular, Mr. Chair. Yung 125 million, parang ginamit po yan in 122 areas. Hindi po ba sa tingin ng COA medyo medyo imposible? Based on other parang okay lang. Kami po naman ay siya. gumagamit din po ng intelligence fund. Nanggaling po ako sa service. Mr. Chair, ang identified lang po ay number of areas pero pwede din pong i-consider yung kung ilang tao po yung pinag-spendan ng funds, Mr. Chair. But the liquidation report does not say so. In-assume na lang ninyo yun Mr. Chair, meron po silang submitted na mga documentary evidence. Okay. Ay, nako, Akop. Where are you now? In heaven or in hell? Ay, nako, si Akop. Sunod naman po, titingnan naman natin ulit itong patungkol kay Sara kasi naputol-putol ang kanina. Naputol yung tawag nito. Putol-putol yung takbo. Ito pakinggan natin. Patungkol naman ito sa mga envelope na pinamigay. Ulitin lang natin. Pinamigay ko noon ni Sara kay Yusek Mercado. Galing pala kay Kukak yun. Long this time, we trust her. Like yan. Lisa Marcos. Naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video. Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang mukha ng tao doon sa video message mo. This is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Utang na ka. Wala ka ngang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno Sirain mo yung tangal ng mga kasama ko. Office of the Vice President. Sasabihin niya sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas, na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, ang sinamukha,
O, igwa tarong. May utos na ng pera sa DepEd. Nauntay. Tapos kami yung nagsisinungaling. Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Okay? So, ito naman sa mga bank account na sinasabi ni Trillanes, in addition to yung sinabi ng taga-AMLAC na, na hindi pala totoo yun, yung kay Trillanes na bangko. Okay? Anong mangyari ito kay Trillanes? Nakakahiya ka talaga, Trillanes. Nuknukan ka ng kasinungalingan. Ito. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga Ulitin natin. Oo. Actually, yung listahan ng bank accounts, madami yan di ba? Noong, was it 2016 na nilabas? Oo. Hi, Nen! Hanggang ngayon, may file ako niyan. Kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko din alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila baka non-existent talaga yan na mga accounts. So, meron akong accounting even nung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan sa bank. Okay. Oo. Actually, yung listahan ng bank account. Okay na, di ba? Very clear. Yung listahan ng bangko binabigyan ni Trillanes ay wala. Invento. Ito naman ngayon, tingnan kayo natin. Wala na yan. Tapos na yan. Ito tingnan natin yung tauhan ni si Rafaela David, yung tauhan ni Risa Ontiveros. Feeling nila magaling na si Risa Ontiveros. Yan. Pakinggan natin. Rafael, Christian at Pamela. Hello, magandang umaga, Christian and Pam, and syempre sa mga tagapakinig natin ngayong umaga sa Anong Ganap. Maraming salamat po, ma'am. Napanood po namin yung po ng mensahe po ninyo, pati po ni Vice President sa Ang tanong ko po, ma'am Rafaela, nabanggit niyo sa inyong statement na parang may takot sa parte ng Vice Presidenta kaya siya naglalabas ng ganyang statement na minamaliit po yung impeachment complete na inyong i-final. Saan po kayo nanggagaling yung takot ng pangalawang Pangulo? Walang takot. Oo nga kasi nung napanood namin yung video, Sabado, parang natawa kami. Kasi for something she insists na wala daw merit, parang naratel si VP Sara, parang may kaba na tinatakot sa bravado. Sa amin, hindi naman din nakakapagtaka na natatakot si VP Sara kasi baka mamaya she goes down in history as na ma-impeach siya uli. Ngayong another time around, mukhang mas nagiging totoo na kasi itong nakaraang linggo ay inerelate na yung aming complaint sa Office of the Speaker. So hopefully ay tuloy-tuloy na ito. Matuloy na sa impeachment at sana ay matuloy natin yung trial kasi alam natin na udlot iyon first time around. And this time, sana manaig na ang katotohanan, manaig na ang pananagutan. Opo, ang sinabi rin po ni VP Sara doon sa kanyang video statement ay may bahid ng politika yung inyo pong at hindi po niya maiwasang i-connecta doon sa di umano'y political plans moving forward ni Senator Risa Ontiveros. Naku, ibabalik ko po yung tanong sa kanya. Ilang taon pa bago mag 2028 elections, pero parang siya na mismo ang pumili kung sino ba yung banta sa kanya. At kikita niya siguro na sa magandang trabaho na ginagawa ni Senator Risa ay nakikita niya siya as one of the biggest threats sa kanyang political career. So parang si Sara na mismo ang nagsasabi na
threatened ba siya? At kung tutuusin, Sarah just told us something important. Kita niya kung yung consolidate ng mga forces na ayaw ng klase ng politika na sinisimbolize ng mga Duterte. Ang ganda yung sinasabi ng Vice Presidente na walang basihan yung mga reklamo laban sa kanya. Kaunay nga po nung sa confidential funds, yung mga questionable names sila, Mary Grace Piatos. Ang tagal na din po itong inimbestigahan sa lower house at glaring yung mga evidence na ipinresent doon sa mga pagdinig to a point na may mga filing na rin ng cases against her sa ombudsman. Yes. That's right. And we're hopeful na this impeachment complaint na it's not just a legal proceeding but as a political statement ay maipakita natin na yung ganung klaseng mga politiko na alam naman natin nag-hocus-pocus at meron naman tayong ebidensya na we're excited to show the public also yung ating mga kongresista ay maipakita din na walang lugar ang public service dun sa ganong klaseng pang-abuso, sa ganong klaseng pambubudol sa taong bayan. Pero ma'am, ano din pong basa nyo? Kasi sabi nga po ni Christian kanina, matagal period na itong diniscuss sa lower house. Pero hanggang ngayon, wala pa rin pong naipo-provide na paliwanag like sino ba talaga to Mary Grace Piatos. Correct. Okay. So, ibig sabihin po, unexplained wealth and confidential funds. Exactly. At dagdag pa dyan, lumabas yung affidavit ni Ramil Madriaga na nagsasabi na inutusan daw siya na mag-deliver ng milyones ng piso na galing daw dun sa confidential funds. Kaya nga napakahalagang malaman na natin saan talaga ba nila ginamit yung confidential funds na yan? Sino ba talaga si Mary Grace Piatos? Kasi ang tagal nang naghihintay ng taong bayan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin humaharap si VP Sara. So once and for all, harapin niya na kasi yung mga charges. Hindi yung gagawa siya ng video o na Saturday. Hinarap naman eh. Pero are you hoping, ma'am, na within this year or within this impeachment complaint ay makapag-provide na sila ng explanation or hindi po kayo umaasa? Aba, dapat lang. Kasi over a year ng delayed ng trial ni VP Sara. Sila ay, alam naman natin, ang dami nilang delaying tactics at nagtago pa doon sa issue ng technicality doon sa unang impeachment complaint natin. Kaya sana naman ay handa na silang iharap at ipakita sino ba talaga si Mary Grace Piatos. Although their camp is saying na hindi daw yun kasama sa strategy nila. Hindi naman yung tungkol sa strategy nila. Tungkol yun sa hinihingi ng batas at hinihingi ng pananagutan. And hopefully the hearings that will proceed after the once the Committee on Justice takes on our complaint ay maipakita na kung sino ba talaga si Mary Grace Piatos and friends at saan ba talaga napunta yung millions of confidential and intelligence funds na mukhang winaldas ng Office of the Vice President. Speaking of impeachment complaint, Ma'am Rafaela, nasa tanggapan na po ng Speaker yung inyo pong impeachment complaint. And inaasahan po na ito maaaring i-endorso sa plenaryo para ma-endorse sa Committee on Justice or katulad po ng pinagdaanan sa unang impeachment last year na pagbobotohan na po kaagad. Ano po ba ang, siguro po kung kayo tatanungin, which track do you prefer na maging kahinatnan ng impeachment laban sa Vice Presidente? Para sa amin, napakahalagang marinig ng Committee on Justice yung impeachment complaint na inain namin at gayon din kung ano man yung nakikita ng ating mga kongresista na pinaka expedient na paraan na yung hustisyang hinihingi natin ay makuha ay sana marating nila. So kung ano man yung track, kasi may several modes yan either yung citizens complainants or if halimbawa man yung katulad last time yung mga kongresista natin ay nagpasa to 1/3 ng endorsement ng version sa impeachment complaint ay hihintayin natin yung
ating mga kongresista kung ano yung sa tingin nilang mas expedient. Pero what we're seeing right now is most likely yung Committee on Justice will hear our complaint and will hopefully hear the evidence as well, and hopefully yung complaint na aming ihinain, yung magiging articles of impeachment na i-endorse ng 1/3 ng House to the Senate. So yun yung aming prayer, no, na hopefully this complaint serves as a strong basis ng magiging articles of impeachment na tatanggapin ng Kongreso. Sa tingin po ba ninyo makakaapekto yung nangyari doon sa impeachment naman laban kay Pangulong Marcos dito po sa magiging pagtalakay sa impeachment laban kay Vice President? Kasi 'di ba ang declaration po ng House Justice Committee ay insufficient in substance yung impeachment laban kay Pangulong Marcos, and parang at that level parang may certain level of evidence nang hinihingi agad doon yung committee. Kaya parang hindi kaya nag-fail yung dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. This time po sa impeachment ni VP Sara, are we confident enough na at least sa level na yun, nakakalunod po yung ating reklamo? Very confident, lalo na this is also something that we've been preparing for because we filed and we endorsed the first impeachment complaint. So actually, take 2 na nga ito kasi naudlot yung unang impeachment. Correct. And we're quite confident kasi we've improved the complaint further, and we're confident na ito ay papasa sa sufficiency in form and sufficiency in substance. In fact, our complaint is around 855 pages. Kaya kung makikita ninyo, trinoli pa namin yung complaint dahil marami kaming annexes na nilagay para ipakita talaga na merong ebidensya, malakas ang ating panindigan na meron tayong ebidensya para hindi lang itry pero i-convict si VP Sara. Opo, ma'am, ano ang nasasabi po niyo doon sa umugong last week na posibleng pagpapalit po sa liderato ng Senado? Syempre, kung impeachment ay lumusot sa Kamara, next phase niyan ay sa Senate na. Nagpaparutang po ng haka-haka na kaya nagpupush na magpalit ng leadership sa Senate ay para kung sakaling makarating doon ang impeachment ng Vice Presidente ay hindi na naman po magtatagumpay, mahaharang po. Alam niyo po, Sir Christian, this is yet another sign na parang kinakabahan na ata ang Duterte. Na talagang tuloy na itong impeachment. Gagawan talaga nilang ng paraan sa iba't ibang levels na naharangan yung katotohanan at patanagutan at itong impeachment complaint natin. So, if there's anything we're reading dun sa subok na check up ng Senate leadership, and it's how telling yung takot na pilit na tinatago ng kampo ni VP Kwento nyo Sara. lang yan, hindi naman yan totoo. So, kumbaga, kayo nang babanggit yan, kayo nagpapag-flex-flex sa inyong sarili. Ngayon, let me just show you this decision of the Supreme Court sa motion for reconsideration na nagbasura. Meron lang akong isang punto na nais ibabanggitin. Ito, binanggit ng Supreme Court sa page 7, ha? Pero para malaman yung Supreme Court decision nito, pakita ko sa inyo yun, yung heading. Yan, ha? Heading. Yan, sinabi ito, Sara Z. Duterte in her capacity as the Vice President of the Philippines, GR number 278353, House of Representatives. Okay, yan. Tapos pagsabi dito is resolution. Sabi ni Justice Baravic Leonen, we affirm that impeachment is a powerful process to exact accountability from government, usually from officers mentioned in the Constitution. We affirm that accountability done in accordance with the Constitution is a core of value in a democratic and republican government. We also affirm that the House of Representatives has the sole prerogative to initiate impeachment complaints and to promulgate its rules of impeachment in accordance with the requirements of the Constitution. However, its rules must be consistent with the provisions of our Constitution. It is in this light that we deny the motion for reconsideration filed by respondents. We clarify the constitutional requirements of impeachment. First,
The impeachment process is primarily illegal sa second, given the nature, third, tapos fourth, fifth, we clarify, okay, dito gusto ko dito ididiin yung seventh and seventh sabi ng Justice Lunin. Seventh, Article 11, Section 3, Subsection 4 does not exist in isolation of the other provisions of the Constitution. Therefore, it is subject to the requirement of due process of law. Due process as applied to the impeachment process is sui generis. Ibig sabihin ng sui generis, one of its kind. 8. In the fairness and non-arbitrariness principles of due process for the second mode or for transmittals under Article 11, Section 3, Subsection 4, require that, number 1, the draft articles of impeachment or resolution should be accompanied by evidence when made available to the members of the House, especially those who are considering its endorsement. Yan ang requirement kung yung pipirmahan ng 3 ng 1/3 na congressman. Kailangan may requirement na magsumiti ng draft ng articles of impeachment at dapat na makasama ng mga ebidensya, ikakabit at ibibigay sa mga members ng Congress. Lahat ng members, hindi lang yung pumirma. Number 2, the evidence should meet the quantum of proof determined by the House of Representatives to establish the charges in the articles of impeachment. So, ibig sabihin, may probable cause dapat. So, kailangan may ebidensya para sabihin lang na may probable cause. Okay? Tapos, number 3, during the plenary, ibig sabihin plenary, lahat ng mga congressmen ay andun, nag-uusap. During the plenary that endorses the draft articles of impeachment, their accompanying evidence should also be made available to all members of the House of Representatives for their information. The Constitution, however, requires that the transmittal can be made for as long as there is at least 1/3 of all the members who have endorsed the complaint. Number 4, the respondent's opportunity to be fully heard on the entire articles of impeachment and the supporting evidence shall be during the trial in the Senate. Number 5, the basis of any change must be for impeachable acts for all revisions committed in relation to their office during the current term of the impeachable officer. Kaya, hindi nyo pwedeng gagamitin ang kaso na may confidential fund daw siya ng mayor pa sa Davao. Hindi po pwedeng isama. Very clear ang decision ng Supreme Court. So, in other words, yung mga bank account, hindi rin pwede isama kasi hindi po sa Vice President tong araw. Yan very clear yung sinasabi. Number 5, the basis of any charge must be for impeachable acts or omissions committed in relation to their office and during the term of the office of the impeachable officer. Very clear? So, hindi pwede yung akusasyon ni Trillanes na bank accounts. Kakahiya ka. Okay, tapos siguro naman, let's talk about Mary Chris Piatos. Tanda po, sa salitang Tagalog, lahat ng umaakusa ay mayroong tinatawag ng obligasyon magpapatunay ng inaakusa. So ngayon, ito inaakusahan nila na binulsa ni Sara ang pera sa confidential fund. Sapagkat sabihin natin na hindi pa yun although may depensa na siya doon, ng COA na maayos ng lahat. Sabihin natin wala yun. So ang akusasyon naman nila ay binulsa ni Sara at ang katibayan lang yung Mary Chris Piatos. Ngayon, sino nag-akusa? Sila, kalaban ni Sara. So ngayon, paano lang patunayan na binulsa ni Sara? Di sila magpapatunay kung sino yung tao na si Sara, kung sino yung tao na kinikilala ng Mary Chris Piatos. Hindi obligasyon ni Sara magpakilala kung sino si Mary Chris Piatos. Pero obligasyon ng umakusa na diskubrihin nila kung sino si Mary Chris Piatos at ipakita na ebidensya na mula kay Mary Chris Piatos ay ibinigay kay Sara ang pera.
Sino ba si Mergis Piatos? Siya ba si Lisa Marcos, si Kokak? Okay? So, yan po si Mergis Piatos. Yan ang po sasabihin ko. Siguro walang iba yung pagsabi ko noon na nanakot na mag-play na may plano siyang papatayin si BBM. Hindi po yun plano. May kondisyon kung patayin si Sara, saka pa lang magkatotoo. Kaya there is no such thing as plot na ganun. Kabubuhan naman ni Dean Mil Santa Maria pag sinabi yan, binigyan niyo ng kanyon. Ganon din si Dilema. At saka, yung Madriaga na affidavit, hindi nga niya may detalye. Wala siyang detalye. Kontra-kontra pa yung mga kwento niya sa kanyang sariling kwento, kinokontra niya. So, paano mo sabi na may laman yun? Alam mo, sa totoo lang, kapag ikaw po ay nagsasabi na totoo, kahit wala ka pang bitbit na ebidensya, makikita naman ang value, ang bigat ng iyong sinasabi kung naaayon sa tamang ugali, tuloy-tuloy ang kwento mo at luhik ka. Pag nasa luhik ka, bibigyan natin. Ang problema, mismong kanyang kwento, kinontra niya kanyang sariling kwento. Yan ang po nangyari. Kaya, magbabati na lang ako. Sino ba? Si Bibi Bisdakulala. Tumanggap Ay, nawala ako pasensya na lang. Ay, nako. Sige. Anyway, magpapaalam na po ako sa inyo. Si Mike, Idol Batoto, pwede ba matanong, grabe ang ang atat ni Soto. Ay, si Soto po, galit lang siya kay Sara. Ganoon lang po kasimple. Galit lang siya kay Sara. Kasi alam niya na ganon din di ba tumakbong presidente si Lacson? Tatalo din yan. So, Idol Tuto, sabi niya, pwede ba matanong, grabe ang atat ni Soto sa impeachment ni Sara? Dapat hindi siya mag-present, bias yan. Kasi ang habol naman ni Soto, ay tatakbo sila ni Ping Lacson. Nawala pang signal ko sa kanina. Backspot TV, nang dahil kay Mergis Piatos, napurnada ang mga pag-recruit nila sa mga estudyante.
Diyan na, wala na naman ako. Ay, mahina lang ito ng ebidensya. Ang signal. Si Ben Marwerte, sabi ni Sin Bato, marami daw piatos. Ay, basta klaro. Ang klaro po diyan pagdating sa Merilis Piatos. Ang may obligasyon magpapatunay kung sino si Merilis Piatos ay ang nag-aakusa. Sila ni Lila de Lima, sila ni Risa Ontiveros. Wala pong obligasyon si Sara magpatunay kung sino si Merilis Piatos. Ganun lang po yun. Ganun lang pa kasimple yung batas. Ay bibilon, katoto, edi hayaan na lang matuloy, hayaan na magkaalaman. Ngayon, sa ngayon po, kulang-kulang pa sila ebidensya. So kung ako naman si Sara, hayaan ko lang kayo magpresenta tapos magtatawan lang ako. O asan ebidensya? Ganun lang kasimple. Hindi pa po tapos ang live ko, Alan Felix. Ang problema ko lang ay naputol-putol. Mary Chris Lausog. Lahat ng mga yan gusto lang magpa-presidente. O nga. Ganun ang gusto nila. Mike, Idol Tuto, pwede. Natanong na pala nito, no? Okay, ipang-ending ko lang yung survey ng survey sa kalye sa bayan sa Batangas, sa bayan ni Jinky Luistro. Kung saan runaway winner si Sara Duterte. O yan, no? Pa ng nanonood ng aking video. Ayan na. Undecided si ate. Pero bumuboto ka na po. Undecided pala. Undecided si ate. Thank you. Kuya, sali ka naman sa aking survey vlog. Next president na gusto mo. Ay, sige, busy si kuya. Dito tayo kay brother. Kuya, baka pwede kang sumali. Ang tanong lang na may madali. Next president na gusto mo. Conteveros, Leni, Inday, Sara, Remulla. Undecided muna si kuya. Kuya, may napipisil ka na ba diyan? Leni Robredo. Ay, survey lang. Kayo, kung tayong mahayat para sa Philippines naman ang sagot. Ate, may napipisil ka na ba diyan? Kung tayong mahayat para sa Pinas. Bumuboto. Undecided si ate. Salamat sa undecided. Ikaw kuya, napipisil ka ba diyan? Ex-president. Susunod na pangulo na gusto mo. Ay, pare, kung hindi kilala yung mga yan. O di sige, pangalanan natin. John B. Cremona, Inday, Sara. Kilala ko pangalan, pero di ko kilala ang pagkatao ng mga yan. Salamat kuya. Undecided si kuya. Boss, salamat sa pagsali. Shout out. Ayan mga kababayan ko. Salamat po sa patuloy na suporta. Puno na yung kay Inday Sara kasi wala na tayong mapagsulatan. Ngayon, itutotal na natin ha. Ang nagsabing undecided pa sila ay 5, 10, 15, 17 yung undecided. Ang nagsabing gusto nilang maging pangulo, si John Vic Remulla ay 8. Ang nagsabi namang mas pangulo sa 2028 ay ilan? Kay Inday Sara? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 40 po. 40 po. Ang nagsabing mas gusto nilang maging susunod na pangulo, si Inday Sara. Ang nagsabi naman na mas gusto nila si Leni Robredo ay 5, 10, 15, 13. At kay Hontiveros, meron namang 2. Ayan po mga kababayan. Update lang tayo dito sa aking survey vlog dito sa District 2 ng Sa lugar Batangas. ni Jinky Luistro, si Sara Duterte ang number 1 na mananalo pag magkaroon ng eleksyon.
So, yan ang katibayan, yan ang katotohanan. So, ladies and gentlemen, maraming salamat po sa inyo. Vilmar Huerte, parang isa na lang narinig kay BP Sara. Yung nga, tayo yan, nakikita mo, BP Sara sinasabi ng mga tao sa Batangas. Alan Felix, ang magsama pag matuloy ang impeachment, tuluyan niya ng mga senatong tapos nakaabang na si Baboy Remulla, si Nathaniel Bruce Cabidog, talunin na lang nila si BP Sara sa 2028. Yun na lang ang gagawin nila. Ivy Balen, Katoto, edi hayaan na lang matuloy, hayaan na magka-alaman ng pabor din naman nga kay Sara para malinis. Tama, sigurado mananalo naman si Sara dyan eh. Si Vilmar Huerte, sabi ni Sir Bato, marami, ay wala yan. Okay, hanggang dyan lang po at maraming salamat po sa inyong lahat.